Mula sa ibang punto de vista, isang lalaking nakasakay sa kotse ang patungo sa Tokyo Central University Hospital. Bumaba siya sa sasakyan at lumabas na siya ay isang doktor. Siya si Kanzaki Terara. Agad na tumakbo ang mga reporters at journalists patungo sa kanya nang makita siya. Ang unang tanong na sinagot niya ay tungkol sa bagong tagumpay na gamot na kakarampot pa lang niyang dinevelop. Buong tiwala niyang sinabi na hindi naman ganoon kahirap sa kanya ang gamot na iyon. Napakatalino at galing ng iyong isipan at skill na dinevelop mo gamit ang mga bagong drugs na ito, anong sikreto mo sa pag-abot nito? Tanong ng reporter. Ngumiti si Terara at sumagot na dahil ito sa kanyang talent. Pagkatapos ay nagpaumanhin siya at sinabihan silang magpa-appointment na lang sa susunod. Tinatawag siya ng mga reporters, humihingi ng mas maraming oras, subalit hindi na siya lumingon. Naniniwala talaga si Terara na ang kanyang talent ay natural, isang dalisay na regalo mula sa Diyos. Pagpasok niya sa kanyang office, dumating ang kanyang subordinate para ipaalam sa kanya na ang kanyang mga reward sa pag-develop ng mga bagong gamot ay nasa mesa na. Nagpasalamat si Terara at agad na umupo sa kanyang mesa. Agad niyang nakita ang reward na binanggit ng kanyang subordinate at binuksan ito. Napakaraming pera noon. Kumuha siya ng isa at inamoy ito habang sinasabing ito ang kanyang tunay na kaligayahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinahayag na ang kanyang talent ay parang alchemy. Biglang tumunog ang kanyang phone at sinagot niya ito agad dahil tawag ito mula sa kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na may gustong makipagkita sa kanya. Tinanong ni Terara kung sino ito, at sumagot ang ama na hindi niya alam pero naniniwala siyang ito ay isang taong may malakas na authority. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terara sa pagkalito. Ipinahayag ng kanyang ama na ito ay urgent para sa kanya at sa kanyang ospital, at gusto niyang makipagkita lang si Terara sa tao. Sinabi rin ng kanyang ama na ang data ng tao ay ipapadala sa kanya. Natapos ang tawag at natanggap ni Terara ang data. Nagtataka siya kung sino ang taong makakapagbigay ng pressure kahit sa kanyang ama. Lumabas na si Kiyomiaki iyon, at nang malaman na si Kiyomiaki ay isang C-rank lang, nadismaya siya, sinasabing akala niya ay isang taong dakila ito. Samantala, nasa office lang si Terara at nakatanggap siya ng tawag sa telepono para ipaalam na dumating na ang kanyang guest. Inutusan niya na papasukin ang visitor. Pumasok si Kiyomiaki at nagpasalamat kay Terara sa pagbibigay ng oras sa kanya. Hello, nice to meet you, ako si Kanzaki Terara. May ilang urgent matters kang gustong pag-usapan, di ba? Dahil busy akong tao, pakiiklihan na lang, sabi ni Terara. Diretsyong sinabi ni Kiyomi na naghahanap siya ng isang alchemist. Nagulat si Terara nang marinig ito, at ipinaalam sa kanya ni Kiyomi na may nagsabi sa kanya na mayroon siyang alchemist power. Okay lang kung hindi mo alam ang pinagsasabi ko, pero ito na ang magiging dulo ng usapan natin, dagdag niya. Tumayo si Terara at sinabing hindi niya alam kung anong koneksyon ang ginagamit ni Kiyomiaki, pero ang nagbigay sa kanya ng detalye ay maaaring masyadong maraming alam. Idinagdag niya na tama ang hinala ni Kiyomi. Nagulat si Kiyomi nang mapagtantong si Terara ay isang ang alchemist. Pinalitan niya ang kanyang job mula sa pagiging doktor tungo sa isang A-class alchemist. Napangiti si Kiyomi sa excitement. Tinanong siya ni Terara kung anong gusto niyang ipagawa, at syempre sumagot si Kiyomi na gusto niya itong tulungang gumawa ng isang partikular na gamot. Magkano ang ibabayad mo? Tanong ni Terara, pero nawalan ng salita si Kiyomiaki. Ayon kay Terara, ang kanyang talent ay hindi mura, at ang kanyang authority ay malaki sa larangan ng pharmacy. Gayunpaman, sinabi ni Kiyomiaki na hindi niya maintindihan ang lahat. Nainsulto si Terara sa sinabi ni Kiyomi. Idinagdag ni Kiyomi na narinig niyang doktor si Terara pero hindi siya makakapagbayad ng malaki, ang kaya lang niyang ibigay ay ilang mahahalagang impormasyon na naniniwala siyang makakatulong ng malaki kay Terara. Nainis si Terara, iniisip na akala ni Kiyomiaki ay magkapareho sila ng posisyon para mag-negotiate. Kung hindi mo ako kayang bayaran ng pera, kalimutan na natin ang usapang ito, sabi niya. Nagpa siyang takutin ng kaunti si Kiyomi, kaya inactivate niya ang kanyang magic power at inutusan itong umalis. Nagcast siya ng magic sa likuran ni Kiyomi kaya nagulat si Kiyomi at lumingon. Sumugod si Terara sa kanya na may layuning tamaan siya. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa,
nauna nang tinamaan siya ni Kiyomiaki gamit ang kanyang kamao. Natulala si Terara at itinulak siya palayo ni Kiyomiaki sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang mukha. Tumalsik si Terara at bumangga sa mesa. Anong klaseng lakas iyan? C-class ka ba talaga? Tanong niya nang hindi makapaniwala. Ang perang natanggap niya bilang reward ay nagliparan. Nanatiling nakatayo si Kiyomiaki, ang kanyang aura ay medyo nakakatakot na nagpakaba kay Terara. Pakiusap, ipahiram mo sa akin ang kamay mo. Kailangan ko ang mga skills mo, sabi ni Kiyomiaki. Subalit, sumagot si Terara na ayaw niyang tumulong sa isang mahirap na tao na hindi man lang siya kayang bayaran. Sa sinabi ni Terara, sigurado na si Kiyomiaki na napakahalaga ng pera para sa kanya. Nasalo ni Terara ang isang 10,000 bill at ngumiti, pagkatapos ay sinabing ang pera ay mas mabigat kaysa sa buhay. Bahagyang napangiti si Kiyomiaki at itinuro ang kanyang hintuturo kay Terara at sinabing makakakuha ito ng napakaraming pera kung gagawin nito ang gusto ni Kiyomiaki. Napakaraming pera, kamo? Tanong ni Terara. Sumagot si Kiyomi ng, oo, at ipinahayag na may kapangyarihan siyang hulaan ang hinaharap. Hindi naman siya ganap na nagsisinungaling dahil balak lang niyang magsalita tungkol sa mga hinaharap na kaganapan na naranasan na niya. Kung makikipagtulungan ka sa akin, gagawa ako ng napakaraming pera para sa iyo, sabi niya habang naka-cross arms. Gayunpaman, hindi maniniwala sa kanya si Terara at sinabing nagsasalita siya ng kalokohan. Sa kabila nito, naintindihan ni Kiyomiaki na normal lang na hindi maniwala si Terara sa kanya. Ngayon ay alam na niyang si Alice ay laging nasa sariling pace pero ayaw na niyang umatras ngayon. Kinuha niya ang kanyang phone at tinanong ni Terara kung anong balak niyang gawin. Sumagot siya na ipakikita niya ang kanyang mga hula dahil masyadong nagdududa sa kanya si Terara. Ngumiti si Terara at tinukso si Kiyomiaki na baka weather forecast lang ang hulaan nito. Nagpakita si Kiyomiaki ng isang image sa kanyang phone. Ipinahayag niya na sa malapit na hinaharap, ang lalaking ito ay magdudulot ng isang traffic accident at mahuhuli para sa isang hit-and-run crime. Ayon kay Kiyomiaki, bago tumakas ang suspect, sinagasaan pa niya ang victim ng isa pang beses gamit ang kanyang kotse at makakatanggap siya ng mabigat na parusa. Nagulat si Terara nang marinig ito dahil ang lalaki sa larawan ay isang taong kilala niya. Tinanong niya si Kiyomi kung may ebidensya ito, at sinabi ni Kiyomi na dapat silang magpustahan. May isinulat siya sa sobra at ibinigay ito kay Terara. Sabay sabing i-contact siya kapag nangyari ang hula niya ng eksakto sa sinabi niya. Gusto mo ng pera, di ba? Hihintayin kita, dagdag niya habang nagbubukas ng isang portal sa pader. Naglakad siya palayo habang kumakaway kay Terara. Tinitigan siya ni Terara at nilamukos ang papel habang sinasabing baliw na tao itong si Kiyomi. Itinapon niya ang papel sa basura nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, isang balita tungkol sa dating congressman ng House of Representatives na nag-hit and run ang naiulat sa balita. Sinabing napatunayan siyang guilty sa hinala ng isang hit and run incident, at matapos masagasaan ang biktima ng kotse ng suspect, tumakas ito at nasagasaan muli ang biktima gamit ang kotse. Sa sandaling ito, nakita ni Terara ang balita. Nagsisipilyo siya pero napatigil siya nang malaman ang insidente. Matapos maghanda, agad niyang tinawagan si Kiyomi sa phone at agad namang sumagot si Kiyomi at sinabing, hinihintay kita. Hoy, nangyari talaga, anong ginawa mo? Sabi ni Terara sa gulat. Nakangiti si Kiyomi. Sumagot siya na wala siyang ginawa, sadyang nakikita niya lang ang hinaharap. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko ngayon, hihintayin kita sa lugar kung saan ginagawa ang pera, dagdag niya. Agad na nagmadali si Terara sa address na ibinigay ni Kiyomi. Pagdating niya, nagulat siya nang malaman na ang address na ibinigay ay ang waste disposal site ng dungeon. Tumingin-tingin siya sa paligid na walang kaalam-alam, pero dumating si Kiyomi at tinawag siya. Hoy, anong ibig mong sabihin na lugar kung saan ginagawa ang pera? Bundok lang ito ng basura, sabi ni Terara. Ayon kay Kiyomi, ang lugar na ito kung saan itinatapon ang basura ng dungeon ay mahalaga. Ang mga adventurers ay laging nagdadala ng kanilang mga dropped items sa gate, bagaman minsan ang mga item na iyon ay iniluluwa lang ng gate, ang mga item na ito ay espesyal. Kahit ang mga modernong teknolohiya ay hindi kayang i-process ang mga ito dahil hindi nila mahawakan ang mga item na iyon ng matagalan, kaya itinatapon na lang nila sa lugar na ito.
Pero alam niya na 3 taon mula ngayon, magkakaroon ng teknolohiya na kayang i-process ang mga materyales na ito bilang biofuel. Pero sa kapangyarihang mayroon si Ter-Ara, magagawa ito sa loob lang ng 1 taon. Dahil dito, naniniwala siya na kayang ma-monopolize ni Ter-Ara ang negosyong ito para sa sarili niya. Mapait na ngumiti si Ter-Ara at ipinahayag na hindi siya maloloko. Naniniwala si Ter-Ara na gustong gamitin ni Kyumi ang talent niya para payamanin ang sarili nito. Sinong maniniwala sa ganyang kalokohan? Sigaw niya habang ini-activate ang kanyang kapangyarihan. Inatake niya ang isang tumpok ng basura at natulala si Kyumi nang malaman na ginamit ni Ter-Ara ang kanyang decomposition reconstruction. Gumawa siya ng isang golem gamit ang mga basura at galit na galit siya dahil sa hinala niyang pinaglalaroan lang siya ni Kyumi. Idineklara niyang hindi niya mapapatawad si Kyumi. Itininggal ng golem ang mga kamao nito at sinubukang atakihin si Kyumi. Naiwasan ni Kyumi ang atake ng golem at determinado siyang makuha ang tiwala ni Ter-Ara, dahil alam niyang si Ter-Ara ang tunay na alchemist. Ini-activate niya ang kanyang craft ability at agad na nag-craft ng isang Sword of Azeth. Iwinasiwas niya ang espada at winasak ang golem ng walang pag-aalinlangan. Nagkahiwa-hiwalay ang mga parte ng golem at nalaglag sa lupa. Tinatakpan ni Ter-Ara ang kanyang mukha, pero nang tumingin siya sa harap niya, nagpanik siya nang hindi niya makita si Kyumi. Tumingin siya sa paligid at sinabing isang creator din pala si Kyumi. Narinig niya sa likuran niya ang sagot ni Kyumi na mga espada lang ang ginagawa niya. Natakot si Ter-Ara nang makita ang ilang mga espada na patungo sa kanya. Ini-activate niya ang kanyang recombination ability at itinuon ang kanyang mga kamay sa lupa. Sa pamamagitan nito, gumawa siya ng isang malaking barrier at ipinagtanggol ang sarili laban sa mga espada. Gayunpaman, tumagal lang ito ng ilang segundo. Ang mga espadang ginawa ni Kyumi ay bumaon ng malalim sa barrier ni Ter-Ara, dahilan para tuluyang mawasak ang barrier. Pinagpapawisan si Ter-Ara at muntik na siyang maiyak sa takot dahil may espadang diretso sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagnit-ngit ang mga ngipin. Nakaupo siya sa lupa pero idinilat niya ang kanyang mga mata nang maramdamang walang nangyari. Nakita niya ang espada na lumulutang at malapit na sa kanyang mukha. Lumitaw si Kyumi at hinawakan ang espada habang sinasabi kay Ter-Ara na hindi niya ito niloloko. Gusto kong makipagtulungan ka sa akin, dagdag niya. Hindi ko sasabihing gawin mo ito ng libre, nag-aalok ako sa iyo ng isang equivalent exchange bilang kapalit. Hindi mo ba gusto ng pera? Sabi niya, tama, pera ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, kahit 1 yen lang iyan, kailangang makuha ko ito siguradong sigurado. Hindi ka ba sang-ayon? Sagot ni Ter-Ara habang pinipiga ang basura. Naguluhan si Kyumi. Dahan-daang nagsalita si Ter-Ara at tinanggap ang alok ni Kyumi. Ipinahayag niya na gagawin niya ang gamot na hinihingi ni Kyumi.